damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi ito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya, mula doon sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko.
10 minutos na, nakalabay, alas 9, musta you? Mapaklik na kita, nga di naman sumat istihanan para masugid ng mga tigpan mati, nag-watch itong mga live streaming, mga programa syempre, ito yung stasyon, DYS Radio Pilipinas, Boronga, na di na kita sumat istihanan, nga da naman ito alas 10 itaga iton atin pagkahirayon yun kalarakan na FB Live. Suguran di day tayo yung mga radyo. Kung may dapan niyo apps nga nag-download nga PBS receiver, magigibati-bati na damang kita. Di day tayo smartphone. I-download la niyo ita apps nga PBS receiver presto. Magpipili na lakam kung anong Radyo Pilipinas, Radyo Publikuan iyo panmamatian. Siyempre din na Pilipinas nga mga istasyon ng radyo. Ika nga Batanes nga doon naman nakahulo at tawi-tawi. Siyempre pipiliun din na atin. Yung Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Borongan. At isa po, aton iyo makakausa. Ito niya na nga pa Noybes ng edisyon. Ito ang sumat istihanan. Siyempre, updan kita natin mga kugihan, mga resgaduhan, nga mga kausa production team. Ito yung radyo, DYS, Radyo Pilipinas, Borongan, ni Ate Daisy, Ate Pen, sugadman ang atin mga intern, nga BS Communication student. Ito ang Eastern Samar State University, mga ting na inhira, mapaso yan ang Marso, Gadwelling, March ba o April, but soon, congrats daan, mga young ones. Yang kakalupyati day si Antonio na kaupod da sumat istihanon. Kasi may da tinimpaugan ni Ate Suk. Tinimpaugan, nagbulad kami siningabot nam anpason adlaw adto natin mga kausan team, monitoring team, agri-fishery commodities and City Agriculture Office. Thanks much mga kasubong. Tanda ating malut. Chukin ukabo syempre aton irabusing. Sir City Agriculturist Macario Gabornes nga naton pirapanira nga mga beautiful handan sa mga kawani nga nag-join na nasabi nga monitoring. Kapian ton iram agri-fishery commodities price retail monitoring. Prices retail monitoring. Pero tinututo kapag kaya na ito ang pamresyuhan na bugas. Speaking of bugas, kumusta ito natin mga kasagbo ng mga parag-uma? Nakita na kita yung mga post dito, mga FB. Going taking na talaga Kuya Alcuin. Nasyadit maupay nga mga post. Nakakadasig. Diri na kayo gan ginagamit pag babare. O pwede na mo kayo. Ano man damay. Basta importante makapagbari kita. Tapos yan na, adton kinabag-o na nga pagbabari, kinabag-o nga pagpapalid. Mechanized. Tagdamuan naman ito natin gin-harvest. Para diri mag-inura-ura, ita pagsaka, pagpalo daman ita presyo. Ito natin mga agri-commodities, ilabi na iton rice. Siya mag-gain ito natin kanihim staple food. Bisan kung may da na ato nagtatakis-takis. Ito naglilimitar na ito pag-consume with rice. Pero ano ba ito Kuya Alcuin ba? Ito na lang pinahirayo. Ikakadamo luto. Nagpapabilin nga only rice. Balitaw kodos. Saludo kami iyo mga farmer. Yan natin liwan mga kasagbo nga mga parapangisda. Kumusta liwat?
Nati ka-friendly na ba itong agos si dagat? O nagpapabilin pa nga makisig? Para diman diri kami pag ura-urahon hit pagbaliri ito ang amon mga wallet. Siyempre kay nabisan kundi again tutubungan it nga mga kaisdaan. Yan kunit nga mas mahal. Hindi mo kun itinutubungan take nga mga isda dita kalalawdan. Iyay makuri kaya damit it pagdakop boys buhay. Tapos yan na nga nagmiminahal pa iton petroleum products kay di man lait tagpira na it kamilya tikang hit nayap an ginbyabiyahian ito natin mga fisher folk para nakuphin isda kakarelitain it adit at kalayo nga pamiri kamahin nga pump boat tinitibugan maiting gasolina o diesel takay sugad yan ang nagmiminahal palapos na hit alimpupuro ita presyo. And syempre natin liwat mga kasugbong nga nagko-culture ato na bangus, tilapia, may natin mga kapatid, di dahi ta ira mga umain, may da nahira mga pond, tilapia. Bisa nga niyan natin my friend, di dahi ta ira libong. May da nira naman na swimming pool, mga tilapia. Linilisuan nira shit ira na dali surukin sira tapos padisan tapano didet at mga natad ito natin mga bungsuran itat balay labot lahita mga magbaysay nga mga magbukad nga nagpapapuol daman ito aton mga mata hinihinay naman kita magtanong, kita makikutus ang mga utanon. Para diri na kita nga tanan mapaso nga din naman sa merkado, pagpalitla hinbulka, sintangko. Kay ilabi na nga nagmiminahal daman ita presyo iton petroleum products. Dihadton balita, good morning Eastern Visayas. Dito naman bye-bye Leyte. Nag-restorya na ira dito adton ira konseho with kaupod syempre adton transport sector. May kalabutan hita pag pa-increase sa ira hiton taripan pamasahian. So din na aton waray pa pagpaabat nga diha konseho adton aton diding mga operators and trike and tricycle drivers operator nga niya nga morning in may nagin dudumara nga pagdistribuarhi mano gobyerno hin fuel subsidy nga dahanton mga trike driver continuation in na naglabay adlaw sa mula natin mga kasugbong didi naman ha City Traffic Management Office pero iniaya na nga igindi distribuar nga 1,100 pesos dikit nagsasayop ang gisasadtuhi pain ang 19 gupon pa kunta inira nga ma-receive hindi rin ka na niya na nga pag umento ito na petroleum products doada na ito pag plano na iton gobyerno paghataga dadaman na ira in fuel subsidy nga ni didan balita alas 7 kan Sir Alan Alyanigi program din yung stasyon dito Quezon City nagadumarahin pagdistribuerhin fuel subsidy pinangunahan adtuhan DSWD niya na nga ginadudumara din hit lubong saran hit Land Bank of the Philippines Warangan branch ang kanan gihad to ipain 19 gupon pain hiya ani kadamin pagliwatan listahan siguro kun duhat nga tuig na ago nakalabay pero mo payadi natuman naghiyap nga digintikangan ina naglabay nga adlaw iniya na in continuation so mapasyada kami uro nila nga Ivan thanks much in this pa info yan na siya to nga igina papakita ni Kuya Alquin pagtaga daily weather and air quality outlook kung ano ba iton atin maaasahan yan na ang adlaw
Bay niton kamutangan hiton aton panahon kung maaludnong ba ini hiton aton mga lakadiw. Para balitawan to na may mga appointment, engagement tagawas. Magawas syempre ang iran nayog ka importante nga mga katuyuanan, pagtaga livelihood, do anuman mga lakaron nga kapapilan, man mamalit hingkumpurmirmi, yay, pahira. Sana all, balitawa ade, ini nga mga impormasyon, it nga pagtaga amount of rainfall, chance of rain, heat index, air quality, warit panalapanga ha. Gratis in informasyon itiya, tikang hiton, automated weather station AWS, di na naman it na ekipahes, dito hiton rooftop heat syndrome building. Itiyang nga mga datos, syempre training liwat ita natin mga kapatid sa Sidrim O, paano iton pag-appreciate iton nga mga datos nga iginahatag na sabi nga ekipahes. Tapos itiya, and sync it na tuno itit kanan pag-asa, kay ginturuno itnira na di kinanhitan natin mga kasugbungan pag-asa para ma-sureness nga kurikes ang datos. Kung saan pwede dito yung stasyon, gintutuno da maindidil para diri kami malihis iton amon frequency. Gintuin na amon iton NTC. Iton daman hiya in kanit hiya, nagtuturuno it, di it natin wahit kanan pag-asa. Though it hiya is specific, and di na siya datan borongan. Nasaring, amount of rainfall is 0.1 milliliters. So may chance ang gyapin pagtarihti. Nga 0.1 milliliters. Ini niya yung dit borongan. Tataligsikan. Tapos, rain chance o chance sa iton pag-uran, pagtarias is 0 to 1% to 10%. Ibubula no mga kapatid, diri sugadan hadi nga tag 100%. Mupay naman late kun muna rin ni uran. Kabisay 200% sabay ganon. Heat index 22 to 29 degrees Celsius. Uy, nati kainit. Kakulukuan malad. And maxi is 28. Sige. Mupay pait kay diri na papanlalapos hit 38 degrees Celsius and air quality is good. Tapos itsa to naman nga infographic nga papakita nga satellite image ni Kuya Alcuin, andi din na maithan na kanan pag-asa irigin share kaninahan maagahon kasumpay iton aset iton satellite image sita ira pag minonitor hininaman nga TS, tropical storm, nga adto hit gawas hit Philippine Air of Responsibility. Tagaramit pag pinasaluran nga aton nasaringhi pag-asa ada ito. Na-share iton satellite image ni tropical storm Nori. O take na ngayon, di ba? Ang panahon na nat mga apoy, warahit sugahit, warahit dir nakakakuha yung sugahit ng mga impormasyon, ng mga satellite image, mga pagtaga-amount of rainfall, una nga nira apoy turing siguro dakat nga tadyaw ang gintitirukan. Para makapagtansya ang amount of rainfall. Ito niya na, super taking na may na mga impormasyon, again sa share atin na natin, adton mga buhatan ng gobyerno gintuinan. Magpaangbit, sugit pagtagapanahon, syempre, ang chance si DUST pag-asa. Tropical Storm Nori, anay inhiya LP anay, naging mo monitor outside part, iton Philippine Area of Responsibility, anya lokasyon, alang init ya pag-ius. Iba na naman ya pag-ius, as in diya mutang. Pero nasa rin ng pag-asa, diriin mapakaniha atin hit nayap, magawas liwat ini daw good, hito na par. Itiya lokasyon, 1,405 kilometers east iton. Eastern Visayas. Natumo da aton. Mo pinala kay Giharayo Anya naman coordinates Asya. 10.9 degrees north. Tumod talaga haat. Tapos, 1,000 ka dyan. 138.6 degrees east kay Hirayo pa man hiya outside par pa. And take note, iyay, makusang kaya ha? Magod susulod nga ni amon na par. Ngan ilabi na kami tutudula iton nayap. 65 to 80 kilometers per hour na itaiya pag paguros itiya kakasgan tapos itiya na pagius
Iba din naman hiya, east-northeast. East-northeast, nag-north-north-eastward itiya, nag-south eastward, tapos nag-eastward, and yan na in east-north-eastward. East-north-eastward, so tipagawas talaga yan. Diba? Siya answeringan pag-asang in here in ma-recurve tipagawas. Makambyada nga to naman hiton gawasit par. Pero ambot lang nga kay pagtansya lain, bangin mag-iba na may tihindamdamin. Sana dire, matunaw na lang nga niya. Dito naman kalalawdan. Samtang 25 minutos na ang nakalabay alas 9, may ngani Kuya Alquin, report iton ato na mga kasugbong kung nila kita didi. Ano ini, tupahan una, wiry, tuupa, sabay ganun. Litaw ka na kami didi, paabata lakit. Adi, adon, may dadidi tita ron. Kanda ko ini. Kanda Ivan and Alexis, mga balita ginaandam uro nina atin igpapabati yung mababati makikita niran mga gwaping antis pa man kita magtapos ito natin sumat istihana na panahuibes nga edisyon kanin daw na natin aton pinaka-latest nga weather forecast aton pag-asa nasa ring didi mahinay di dito akin teka bang nadamay niya pinapaul sugad kakalapa ade northeast monsoon apektado ini ang Luzon ngan Visayas tapos trough aton tropical storm ang ngaran pa niya kaya at pamanhid gawasit par in Nori inaabat hini na aton epekto ni Nori trough hini Tias Nori iton eastern section iton Mindanao salita Dinagat Island Surigao del Norte marumira dito with scattered rains ngan papadisan pahin pagdalugdug daran trough ni tropical storm Nori whereas sa Batanes and Babuyan Island cloudy skies liwat with rains darahan northeast monsoon liwat nga weather system apektado hini adton iba pa nga parte ton Cagayan Valley, Aurora, Apayao and Kalinga. Tapos iba naman nga parte ton Mindanao nga sugad din na ato na Eastern Visayas sa Leyte and Southern Leyte. Isa rin natin mga good morning Eastern Visayas kanina. Inupay naman adton ira panahon. Shit, it's sana all. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers. So di kaya mga pagdalugdog inala damahit nga pagdalugdog niya nala tapos sa Metro Manila and the rest of the country in medyo maarum with mga panalagsa nga pagtarias. Pero maging pa man, ang mga lugar nga may tatabuin mga pag-uran, suga Batanes, nga Babuyan Island, nga sugad man din na atin, panahon nga ni nga magpapakitang gilas daman ni Mr. Rain, na panahon nga maglililipak, lilininte, tapos pagpapadisira nga hi Mr. Rain, so gimpapatagam lagyap kitay pag-asa. Itong posible may tabo nga mga tigda nga pagbaha. Ilabi naton mga lugar nga prone nasabi nga mga peligro adton mga LGU diri lang syudad han Barongan sinisingabot da maininira nga mga pagtaga disaster preparedness nga mga aktibidad di ba Sidrim O ang syudad han Barongan nasingado ira Pintuyan na Southern Leyte dito naman kanina Baybay City nagkakamay dahirahin mga hirimang raw pagtaga disaster preparedness and resilience sa ton ira mga kabaranggayan didto nga didiliwat sa syudad dan Barongan anytime soon ikakasaliwat in mga training adton mga opisyal ng barangay kasumpay liwat ang pagtaga disaster preparedness nga matutok naman na basic incident command system iton hiyait nga mga gius ni barangay iton mga opisyal it barangay iton mga opisyal ni mano gobyerno hikitaan mga taga-komunidad mga pag-gius, mga pitad, pagtaga disaster preparedness nga diri nagtitiriway kundi nagtuturuno organisado in short. Wala nga di kita hit pagtaga coastal water. Para itkan Kuya Alquin pambut makapaglayag na. Wala kami nga di mawarihwihan.
gala damit engineer may damahit in hindi pa damit yan na libre ita gasolina sa Daranggan. Ade, coastal water condition, hala din haaten. Eastern section, si Visayas and Mindanao, ay rough. Moderate to rough, dogin ibanan, ang kaitas-un na balod. 2.5 to 3.1 meters, ba dir instante din bunsay. The northern and eastern sections itong Luzon, asya daman, moderate to rough, 2.5 to 3.8 meters, whereas the rest of Luzon, moderate to rough, ginibanan an kaitas han baludan pagtansya, no, han pag-asa, sugod man, iba naman na parte ito natin naso dato slight to moderate sa nasunod nga mga pa-forecast ni pag-asa sa liwat dahaton iton coastal water condition 0.6 to 2.1 meters. Pero eto nagbabadya na ba nga makaka-experience na kita makambya na kita summer nga season? The sunset is matutuno di Mr. Sun at 6:06. Uy, natika urhina itpag sunset. Tapos natika agap itpag sunrise. Ay parehas 6:06. Alas 6 kanina han aga ang pagbunias ni Mr. Sun, naka-witness ang mga risgaduhan. Tapos iyan naman pagtunod hit adlaw in alas 6 daman. Hindi pa nagsaan nga synchronize dama itaira time. 32 minutos na ang nakalabay alas 9 padayon kamo nagpipinamati din ito ni stasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Nga din na-join na atin yung ate Jennifer Golmatico. Good morning ate, kumusta panahon? Yes, mas okay spas, alright. Ito atin na panahon nga nan imigem pipinakiana ate Jennifer. Uy, wala kami nga ngalimti ni LG Borongan. Nasa ring City Yorme, wala ko nupod gada mang kitahid. Nasa ring anat City Yorme. Igigibsong ngayon ang kulang pa nga taragan LGU nga 1 taw ngayon monthly monetary allowance barahan. Kaano patan kulang ate Jennifer? September to December. Susuna-suna tala na nga ha. Uy, di matihingang limtan basta yeta iga probinsya. Yes nga di kita pagtagam agapuntain nga pa-anunsyo i-share. Eto ay natin unahan nga di kita nga pagtaga student allowance. So direct tayo da program kasi inakanto kita hit pagpipi out may da pera natin dito nga mga estudyante o di kaya kag-anak nagkakaproblema dara nga dilatado daman ang ira pagsasubmitar han na mga kapapilan takay sanderenggan in sogonan niya na sobra 6,000 nga mga benepisyaryo bisan kun ada na ita computer tao manggagap kita it nag warm bodies it nag encode so danay may da nalilikatan o di kayan iba diri nakakahabol hadton mga gingkikinhanglan nga rekisito so adi mo pay kay agap iton paanunsyo yan na hiton aton mga kasagbong lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinaagi hiton syempre pagtaga social services nga ni pinangunahan talaga iti City Social Welfare and Development Office nga magtitikang nira pangarawat han aplikasyon di ba kahuman pala han last weekend Sabado ang pagduhol daman ni LG Borongan hadton student allowance itong mga benepisyaryo han direkta ayuda program ng mga burunganan nga estudyante nga senior high college students and ALS learners han syudad. So yan na in agapliwat na igin papahibaro han LG Borongan ipinagyan CSWDO ng adton pagkarawat na han mga aplikasyon para hini nga programa hit para second semester ng academic year o school year 2025-2026.
nasa ring didi nga paanunsyo. Mangangarawat na aplikasyon. Dida iniha hiton na Sabado, March 21. So may da pa niyo higayon pag pangalapad ton mga requirements. Pag kompleto hanggang kikinahanglan nga mga requirements. Kaya ade Huwebes pa man kita ang adlaw Marso 12. So nga dahil tayo pag kadto hit dito ha Motorpol. Kaya ito pag doon maraa ito na panag-submitar haton mga aplikasyon. So ade ginaaghat nga personal nga kumanto ang beneficiaryo. Kung ikaw in senior high school o college student o di kaya ALS learner nga equivalente aton imo ginaadman haal sa grade 11 and 12 in itsurusunod pa in nga Sabado ha kinanglan personal ka nga makadto iton binyuhan isa ato Motorpol multipurpose gym Motorpol Barangay Campisaw. Upod pa din aton mga outbound, syempre outbound student, and dire iyan hiya syudadhan Borongan ni eskwela, alang mait magtahula daman hit pagkadto harayupan gym, multipurpose gym hit Sabado, kay mahal man da may pasahe. So, pwede ka mag-authorize adton imo kag anak, bugto parahan pagpasa hadton aplikasyon. Kaupod hini nga mga pag submission, hini nga mga aplikasyon, adton pag-validate daman han mga beneficiaryo, hadton mga aplikante, hini naman nga nasabi nga programa. Adi, dida ini pagbubuhata, ansyahan nga hugna anuhan pangarawat, dahan aplikasyon para ton direkta ayuda program in Marso 21, Sabadong adlaw, bugos nga maghapon, alas 8 itaga, nga dayton alas 8 hitkelup, dito naman ha multi-purpose gym, ha Motorpol, ha Barangay Campisaw, dito dapit kanda Kuya Kurt. Uy, Kuya Kurt, iton imo downtown mall, paribho nga iton mga irimnun nga tubig. Tubig ha! Ito, adan again schedule para may hapsay adto nasabi nga pangarawat han aplikasyon salit diri pagdededrenganon ang 61 nga mga barangay han syudad. Adi adton igin una nga igin schedule para organisado nga pagproseso o unahen laanay karawatan ang mga aplikasyon tikang hadi nga masnod nga mga barangay. Poblasyon barangay inha barangay A, B, C, D1, D2, E, F, G, H. So, downtown nga mga barangay. Again, para hadton, mga Boronganon nga senior high school, nga college students, laki pa ang ALS learners, nga ekwibalentan ira pag-aram ALS sa grade 11 and 12. Iyo katiruhan balita gina-schedule kam para hadton yung pagsubmitar han yung aplikasyon para kamo maka-avail hadton direkta ayuda program o student allowance o paghataghin student allowance ang LG Borongan. So gina-schedule ha barangay A, B, C, D, D1, D2, barangay E, F, G, and H. Tapos sa ade ang mga masnod naman nga mga kailangan dadun asyain mo pa nga agap nga paanunsyo para itsa di nga mga requisitos iyo madara mo pa nga pagkadto niyo kompleto ka hitayo mga requirements diri nga tingi itapag sasubmitar niyo ita mga requirements kay asyain it nagiging hinungdan nga danay pagkadto niyo incomplete pa ita iyo kapag submitan yung mga document. Tapos, danay, siyempre, darahit kadamo daman in taon niyo nga mga aplikante, nasabi nga programa, danay na wawan ni kasagmiin, di dahiton. Pero diri ka naman gina, may isolated lang mahigayon. Pero pa man, hinag-PP out na, tapos, diri ka dito na hiupod, dan imo nga nag-expect ka na, nga kaka-receive ka, so maupayin nga kompletohon, kung mahimoin
kompleto hinagap adton mga requirements. Sa diyan mga requisitos adton senior high ngan ALS students nga grade 11 and 12 magakomplisar kamo syempre adton direkta ayuda application form. Usually may adahin mada-download dida naman hiton adton original, dida naman hiton website dida hiton FB page hiton CSWDO certificate of enrollment pero I think dito liwat hiton mga pagsamitar hini magkakamay gadamahin pero kung wala masaman upay pagkanto ni may nanim nag-accomplisar ka na nasabi nga porma duly accomplished direkta ayuda application form. Tapos, Certificate of Enrollment as of January 2026. Report card para han first nga dan fourth quarter nga grado and then school ID, voter certification of applicant nga nag-iedad hindi 16 anyos tipa igbaw. Sige, asya na ang requirement. So kung wala pa kam parehistro kam, di naman Comelec Borongan City. Ngani nagtutahol naman inihira nga itong mga kabaranggayan pag dumarahin satellite registration. Pagparehistro niyo, dire agad-agad na ihahatag ita iyong certification, voter registration, pero may istabit nirang iganahatag ng ikaw nagparehistro. Kaya papailarom pa ithin, kapadula ini, ERB, Election Registration Board, ang ginsisiha paitan ERB, o nagkakamay dahil ERB hearing para pagsihad ton iyong mga aplikasyon ng voter registration. So, asyain, voter certification of applicant na 16 years old and above. Kung nagparehistro na kam, warin bayad. Dini naman Comelec Borongan City, sadto tag 75 pesos yan na libriin. Para naman college students, asyaliwat, syempre, adton duly accomplished direkta ayuda application form. And adton iyo registration form para han second semester han 2025-2026 and certificate of grades para han first semester han 2025-2026. And then school ID, so college student sureness, mga rehistrado na talaga in voter certification. Kung fourth year college student nga graduating nga may below 9 units magpapasa daman and certification nga ting balitaw nga ting graduar. Okay, mo pa inyan na kay upod inhira lakip inihanton mga pag-amin gindumara nga pag-gimbuhat nga pag-amend hanton unab nga direkta ayuda ordinance upod nan ALS. Tapos eto nga mga rapit na manggradua ito anton tirahin nala nga mga units ang ging kukuha kolehiyo. Tapos magpapahibarungahaw iton CSWDO iton masunod nga schedule para hanton pangarawat han aplikasyon tikang hanton iba pa nga barangay. Salid ginaaghat nga mag-andam nala adton mga aplikante hininga mga dokumento samtang naghuhulat hadton iyo katiruhan schedule han pagpasa han aplikasyon para han direkta ayuda. Para pagkadto niyo, pinganin nga uri na schedule para may uri nga schedule para pag submitar niyo haton mga aplikasyon para direkta ayuda program inkompleto ricados na o kasi kung bidahit nga minsan hindi ato na witnessan nga mga direkta ayuda payout usahay may pipira nga diri na hiyo pa ng lista kasi intimano diri kompleto adton ira mangikimpasa nga requirement tapos syempre kadamo niyo
nga gin ano ini nagsubra sa ismail nga ihapin mga estudyante nga benepisyaryo daray na wawani usahay so wala sama kon agad-agadaman sabay ganun kumpleto adton pagpasa requirements again ha again schedule sunod pa nga Sabado diriyan na nga 14:21 para ang poblasyon A, B, C poblasyon ng mga barangays A, B, C, D1, D2, E, F, G, H. Maghapon ini nga pangarawatin aplikasyon para ang direkta ayuda program. Dito naman ang multi-purpose gym, ang motor pool, ang barangay Campisaw. Marso 21 para ang mga burunganan nga senior high school student, college students, nga ALS learners, nga grade 11 and 12, ang equivalent ng ira ginaadman ha ALS in Shane aton iyo schedule han pagpasan iyo requirements para maka-avail kamo han direkta ayuda program iton LGU Borongan. Nasa ring didi may note ang direkta ayuda program student allowance in paran mga estudyante nga mga residente tuminangneng syudad ng Borongan ng eskwela senior high school ALS alternative learning system grade 11 and 12 and college ang nasabi nga yes bisan o kon outbound bisa ka tagawas sit Borongan basta dinhian ha Borongan. Katapurian hi paning eskwela. Nagpapahibaro, igpapahibong araw ngahaw ito na pisinan masunod nga schedule han pangarawat tan aplikasyon tingan iba pa nga mga barangay. Salid ginaaghat naton din mga young ones ng mga senior high, college students, and ALS learners, grade 11 and 12. Ngayon na pala in pagtikang-tikang nakam pagnalapiton mga requisitos. Sa natin gen sabi kanina, tibay katuan niyo, iton official FB page, iton City Social Welfare and Development Office nga nadaliwat ini niyo makikita hiton post in iton Borongan City Information Office. Yes, tapos kakilip naman para may pakita 13 minutos. Hay na din aton mga bagets. Adi na sige ka na din na kam. Anton ngayon man may merkado ha, ilabi na ang bugas. Medyo may kamahalan ang bugas, pero kung madiskarte damang kamuhit, pagpapalitit bugas, nasugad punta din hita, kan mano gobyerno nga nagkakambasaan na hinman maralet, medyo may dito nag-iibahin, tagpiso ang kadaon kilo. Pareha siya klasin bugas, pero nagdidiferensyahin may masiribubuhin on piso, masirihitasin on piso ang presyo, nga di na naman binoltuhay ang sinako nga pagpalit, nag-iiba-iba naman ang presyo, pero na-range sa 2,700 to 2,800 anton presyo, depende ang klase. Tapos, pwede naman ka makituros, basta pwede din ito nagtuturo sa idaman hirap. Turusan kami 20, 50, di awat na. Pero ito, ano ka mo, medyo mag-giilhin talali pag sudoy. Pero ito natin mga nanay, kung talaga mga kugihan, arisgaduhan, especially nga miti-miti itong atin budget. Pero may daniyo mapapalit. Ay damang ka mo pag hinumon kay nasa rin dito atin mga kasagbong nga mga retailers. Sobra 2,000. Di na 9 retailers light ha. Sobra 2,000 pa kasakuhin na bugas. Nga basi naman hidalagan itira pagbalid siya. Maiksakto pa ithin kadahin duha kasimana nga nag-expect man liwat hira masnod nga adlaw. Nga di-deliveran liwat hira adton ira mga supplier hinabugas. So dihin mo problema ang nananatik yan na may daan yung mga saratikan, mga umhanan. Yes po, ma'am. Wow, sana all. Alexis, pwede kayo manatik? Ready na. Tapos, suray na malon-malon. Iyay!
Hindi mo pay. Kumbaga negosyo pa, mahalo na din negosyo. Balitaw asya yan na bulahan adton may mga umhanan hinhumay. Anan nga risgar. Tapos mga nga risgar pa pag bari, so dire sugad hirang kapiktado, hinin naman na pagminahal hit presyo hit bugas. Sige nga di kita i-share natin ang mga balita. Ay diba di good news nga nakalap hiram Alexis nga ni Ivan. Nga di kita hit balita lokal. Ito, balita lokal nga di kita kan Alexis City Agri Office san Burungan nagbuhatin price monitoring han presyo han bugas. Si-share na aton i-detalye ni Alexis Balutabot. Hira Alexis nga ni Ivan in mga ting inhira nga mga estudyante ton Eastern Summer State University ha kurso nga BS Communications. Sige. Congrats nga dana. Hita iyo pagpaso. Okay. Nga di akitahan. Good naman. Kaya determina. Basta naniniguro kita permit inaalud no nga ni Derga dito natin mga plano. Nga di kitahan balita ni Alexis pagtaga presyo. Radyo Pilipinas Report. Ang City and Agriculture Office han LGU Borongan nagdumarahin price monitoring han agriculture commodities sa syudad han Borongan, partikular ang retail price han bugas. Hini nga price monitoring ginsiha ang presyo han bugas hasiyam nga rice retailer han Borongan City, supermarket ha Pilimbawan Street og ha Pure Gold Supermarket ha Barangay Sungko. Nga naadi adton presyohan han bugas ha syudad han nasabi nga monitoring ang pinakabarato in Sambulawan nga bugas nga mapapalit ha 45 pesos nga dahan 49 pesos nga anay tag 30 pesos ang presyohan kada kilo han naglabay han nga Miyerkules Marso 4 nga price monitoring ug may daliwat tag 50 pesos nga dahin 60 pesos ang presyohan kada kilo depende hit klase hit bugas. Samtang ang red rice mapapalit ha 65 pesos nga daha 70 pesos ang kada kilo nga ng glutinous rice o pilit nga busag ang presyo in 73 pesos nga daha 75 pesos han kada kilo ngan ang tapol in 130 pesos in kilo. Samtang ang presyo han kada sako han tag 50 kilos nga bugas in aadaha 2,400 pesos nga dahan 2,800 pesos ang presyo depende hit klase hit bugas kundi tag 3,300 pesos nga daha 3,500 pesos ang presyohan sako han 60 kilos han red rice. Ang nasabi nga siyam nga rice nga rice retailer in Mayda na kay stock nga maabot hin 2,133 ka sako hin bugas nga ginlalauman mabastante nga dahin duha ka semana nga pagbaligya. Ini ang regular nga retailer nga price monitoring han pira nga agri-fishery commodities ha syudad hin pinangungunahan ni Senior Agriculturist Maria Los Di Cabo kaupudan kawanihan CEO ha supervision ni City Agriculturist Mr. Bacariano E. Gabornes tikang ha sinurat ni Ma'am Sok Averia. Alexis Balutabot nagbabalita. Damo nga tancho Alexis nga di naman kitahin kadugangan pa nga balita lokal. DTI Eastern Samar nagpakusog han mga batan-en nga negosyante ha Balangkayan ipinaagihan community-based enterprise development training igdidetalyin ha aton ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara ang Department of Trade and Industry, Eastern Samar Provincial Office o DTI-ESPO, hin community-based enterprise development training para han mga batan o nya negosyante hadton Marso 9 ngan GIS, hanya nga tuig di daha barangay Kaisawan, Balangkayan, Eastern Samar. Ginpatuman ang aktibidad upod ang Plan International Pilipinas,
ilarumhan proyekto nga Twin Transition, Digital and Sustainable Pathway for Youth, pinaagihan Skills and Opportunities for Youth Economic Empowerment o SOYEE nga programa. Umabotin 24 nga mga batan o nya negosyante tikang habalang kaya na nakiusa training nga komponerhin 19 nga babaye nga 5 naman nga lalaki. Gintagan hirahin praktikal nga hibabruan ngan mga workshop partihan mga magkaiba-iba nga aspeto ha pagdumarahin negosyo sugadhan pundasyon o basics sa pagnegosyo, pagplano hin negosyo ngan pagpauswag hin sustainable nga enterprise. Pinaagi hini nga aktibidad napakugsog an kinaadman ngan abilidad han mga partisipante hapag himo hinta mga desisyon hapag dumarangan pagpauswag ha ira mga titikangan nya mga ngan igpapatuman nga negosyo. Tuyo gihapon han training nga maparig-on an partisipasyon han mga kabatanunan halokal nga pag-uswag han ekonomiya pinaagihan pagdasigan ira mga negosyo kumo usa nga madig-on nga na sustainable nga pakabuhi. Ini nga inisyatiba nagpapakita han padayon nga paningkamot han DTI ha pagpauswag han kapasidad han micro, small and medium enterprise so MSE, MES ngan paghatag hin gahom ha sektor han kabatanunan pinaagihan entrepreneurship development monitoring ngan paghatag hin mga serbisyo nga suporta hap negosyo ha ilarumhan negosyo center program. Base ang balita nga sinurat ni Ma'am Penelope Pumeda para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Thank you, Ivan. Maka di naman kita liwat kan Alexis para han balita national magot nga pagpapatuman han balaod kontra hoarding and profiteering pinanawagan han Senado habot nga han pagkakilap han supply ngan presyo han produkto han petrolyo. Igdetalyin ham Alexis. Radyo Pilipinas report. Nanawagan hi Senador Ches Escudero han mahugot nga pagpapatuman han balaod kontra ha hoarding ngan profiteering han lana para maprotektaran ang mga Pinoy consumer. Ini inhabot nga han pasigi nga krisis ha Middle East ngan nagkakausahing kahulop ha pagkataas han presyo han lana. Ginaaghat ni Escudero ang Department of Energy nga Department of Trade and Industry nga pakusgon ang ira monitoring ngan pagpapatuman himbalaod kontra ha mga mapang-abuso nga negosyante. Siring paniya importante liwat ang harani nga koordinasyon ha National Bureau of Investigation ngan Philippine National Police para hadayon nga mabisto ang mga network han profiteering in mapagbaton ang mga dabiha economic sabotage nga maprotektaran ang mga mamaralit. Doon ni Escudero, kaulangan mas madagmit marigun ngan waray pasayloay ang pagpapatuman han balaod agud makapaghatag han klarado nga mensahe nga diri tutugutan nan bisan ano man nga mapasingabot. Kinsiring han senador nga hailarom han Republic Act 10623 og ang Price Act posible magmultahan mga masupak nga magmumultahin maabot hin 5,000 pesos nga dahin 2 ka milyones pesos ngan ngan pagkapereso han 5 nga dahit 15 katuig para Sumat Estehanon. Alexis Balutabot nagbabalita. Kadugangan pa nga balita national bilyones pesos na contingent ng calamity fund pwede gamitin hapagbaton han epekto han nasod han samok dito sa Middle East. Adi ang detalye tikang kan Ivan Lavado. Okay. Punta. Radyo Pilipinas report. Giniyakan ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian nga pwede gamiton han gobyerno ang bilyones pesos nga contingent ng calamity fund hapag baton han epekto han samo ka Middle East.
Igin-esplikar ni Gatchalian nga pwede kuhaan ang pondo tikang National Disaster Risk Reduction Management o NDRRM Fund o Calamity Fund nga nakantidad hin 38.9 billion pesos sa ilarom 2026 national budget sugad man ang 13 to 14 billion pesos nga contingent fund ang gobyerno. Kung pagtig-ubon, makantidad hin 58 billion pesos nga standby fund ang pwede gamiton ng gobyerno. Sumala kan Gatchalian, pwede tawagon nga man-made calamity ang sitwasyon darakayhan epekto han samok han Middle East naaabat naman din niya Pilipinas nga direkta nga nakakaapekto ha panginabuhi it mga Pilipino. Igin doon han Senate Finance Chief nga ining pondo pwede gamiton agod makaresponde kapag hataas han presyo han lana nga diri na kinahanglan maghulat pa han pag-aproba ang Kongreso para han supplemental budget. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Yes, tika nga mga balita lokal nga national. Dadali naman kita ni Ivan ug ni Alexis nga anto lang yaw. Presyohan petrolyo hinitaas na naman. Adig didetalihaat ni Alexis Balotabo. Radyo Pilipinas report. Naghataas ngahaw ang presyohan petrolyo niyan han Miyerkules. Ang sunod-sunod nga pag-atake han mga barko ha Strait of Hormuz ang kausahin tensyon ha world market. Dara nga ang Strait of Hormuz asay ini ang aragian han labaw ha 20% han petrolyo nga ipinagawas ha bug-os nga kalibutan. Bisan pa may balita mahiunong han paggawas han reserba, mas nagkakahulog pa ang mga tao kay bangin mapudngan ngan malangan ang supply. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Dado na naman kita ni Ivan ngadto ha Australia. Australia gin pa sara ang mga embahada Middle East ha posibilidad nga maglarab iton samok. Igdetalya amon Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Ginpasaran Australian mga embahada hini nga adto ha Abu Dhabi, Tel Aviv, ngan Dubai siring han Foreign Minister han nasod nga Senator Penny Wong han Miyerkules nga may posibilidad nga mag-intensify o maglarab ang tensyon ha Middle East. Siring ni Senator Wong nga por lo menos siyam nga syudad kundiin nakaistasyonan ira mga embahada in gin-atakehin missile o drone. Sobra 3,200 nga Australian national ang nakabalik na tikang ha Middle East sakayhin 32 nga commercial flights ngan 115,000 nga mga Australiano ang nakadto ha rehiyon han pagtikang han samok. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Mga salamat Ivan. Makambyada naman kita pagtagapaag na takasog sports news. Sam Katantan nakasulod na ha NCAA Fencing Championship. Kung ano inhiya nga pagtaga-fencing championship, di ang balita ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas report. Nakasuludhan puesto he Olympian Sam Katantan para ha 2026 US National College Athletics Association National Fencing Championship Hanorte Dami, Indiana, nga bubuhaton niya na nga tipadaratong nga adlaw hit Marso 19 nga dahit 22. Nagdaogayahin women's foil event ha Mid-Atlantic South Regional Championship ha Haverport, Pennsylvania para makapag-qualify. Kabug-usan 24 na ang kababayinan ang nga foil pincer ang nakapasar na sabi nga kompetisyon nga gimbubuhat permiha kada tuig han NCAA. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Kada mga salamat Alexis. Sa tikang sports, mapakadto naman kita maningning makulay nga mundo hiton showbiz. Kastan The Secrets of Hotel 88
naghatag hin opinion about secrets. Ano kaya nga mga sekreto? So di na masisekreto kay igi-story na ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Uncast han The Secrets of Hotel 88 ni Hera Brent Manalo, Cyril Manabat, Das Sinyo, ngan Bianca de Vera, nag-share nira opinion hiunong mga sekreto kay ogodada may title po ano ma'am, Secrets. Hana sa tong secret. Opo. Nakatira ha Summit Media Studio. Nag-agree na uupat nga mga co-actors nga sekreto ko no rarely stay hidden forever. Nagawas talaga hiya. Sering pa ni Bianca ng Dustin, the truth will eventually come out. Yung it kamatuuran, hibabaroan lagi hapit. Asyang Bisan kundit ni man kasi sidman. Opo. Joke. Bisan nga ni ma'am hindi ako ulit maaram. Di ako maaram ito sekreto. May daan na di makin maaram hini. Ano na in ministorya. Dahil pa Nauore. Darit mga marites. Ito ma'am. Joke. Sige, padayon. Siring pa ni Dustin, asya nga ni Kuno nga maupay niya mag-open up hit iya friends. So mag-story hit iya sekreto. Siring ni Brent, sharing a secret with someone you trust can help you. Ungod po talagang siguro yung mga minim problema po ingin susumat na papahangawan. Nagaan. Samtang nasa na may Cyril nga okay, daw limit marahat ko it pag-keep hit secret or pagtatago hit sekreto. Wow, tago na nga sekreto pa. Di ba? Kay ko asya makunat kay Danay di pa ready maisumat or nahadlok kung ano magiging reaction hit mga tao para showbiz balita. Ivan Lavado, Aniyo, Kachika. May papalasunda nga showbiz balita Ivan, lifetime free fuel incentive ni Hidelin Diaz. Drawing la daw kay adi igsumat inam Ivan. Anay, adi pa. Radyo Pilipinas Report. Usahan premyo kan Hidelin Diaz na rancho kahuman maghatag ang pinakauna nga Olympic gold medal ng Pilipinas sa 2020 Olympics ang sinisiring nga lifetime free fuel. Asya naman nga nasring ang mga netizens nga hapag kaya nga nahitaas at presyo hit gasolina wa effect ko na yun haiya. Di na namahan isa nga Facebook group, may isa nga group Facebook and mga riders and vloggers nga nag-emote o parang nagdabog nasring hiya nga habang maraming Pilipino kumakamot o na kot hit ulo darahit paghitaas at presyo gasolina may da kuno isa nga Pinoy nga easy mode amo lang kaya madama itgin purong kitid puro pag champion opo taniya weightlifting opo ma'am weightlifting han 2020 asya ko Hidelin Diaz dintagang ko yahin regalo han Phoenix Fuel Petroleum nga free fuel incentive. Sanglit damo naman dito nga mga netizen na nasaring sana all. An iya naman na manager nga Sir Noel Ferrer nag-react hini. Nasaring hiya nga kay kuno kadamo kunit naiipa pero ka matuuran iton kuno nga free fuel incentive. Drawing la kuno o di angad. Kumbaga at least may drawing. Kumbaga di ba parang architect o engineer may blueprint pero wala igpatigdang parang ganon. Mangin man ay pagatuman. Kuan la kuno at joke kung saring ni wala kuno ipatuman saad la. Ma'am Sol, padamiton yung mga saad la. Hindi na angad. Promises meant to be broken. Sanglit yan naman nga nakitaas at presyo makikita na Facebook at mga Filipino netizens nga naghahatag rin mga memes. So gahin yan hinga nakapakete nga fuel nga gasolina nakapakete or may mga machine ko nga gin-transform ko ihi ko magiging gasolina. Nagpapakita ini nga kabat niya it crisis it Pilipino talaga magpakikwela talaga mga joker. Para showbiz balita, Ivan Lavado, Aniyo, Kachika. Yes, damo nga tansyo, Ivan Lavado, ngan Alexis Balutabot, hadto nga mga balita. So din kita, maghihinay-hinay. Pag tiklops naton telon loro sa naton telon na sumat istihanon panuibes nga edisyon ay lakang pagsasawa ha. Ipagtututok ito mga programa ito Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongang Direlate sumat istihanon
Again, salamat sa nag-join natin na live streaming. Uy, Tita Ruth nagwa-watch. Sa ganwan ni Ate Jennifer Golmati, kung ansyon yan si Naimer na nga ni Tatay Eddie Tanan. Uy, patingin na natin mad si Mila. Thanks so much, kapatid. Nga nangaran po bugos nga DYS family. Naman ni Sam, Ate Ruth Rivera, Obunda, kan Chapter Cudes, kan Kuya Buboy nga na natin super taking engineer, Kuya Alquin Baldonido, Ate Sok. Kami nangingibitar and masunod pang edisyon ng Sumat Istihanan. God bless and God willing, keep safe everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 7